Ngayon nga mga kumari kong kokak ay magluluto tayo ng apritadang isda. Huwag puro baboy at manok ang i-afritada mga kumari kong kokak. Subukan naman natin itong isda. At nabili ko na nga kanina lahat ang gagamitin mga kumari kong kokak. Yung kapatid ko ang mukhang palakang saging ang pinagpiprito ko. Naisip ko nga na haluan ng galunggong ang tilapia mga kumari kong kokak para mas marami. At habang piniprito nga ng kapatid kong mukhang palakang saging ang isda ay hinanda ko na rin at ginayat-gayat ang mga ingredients. At ilang sandali pa nga lang ay natapos niya ng iprito ang mga isda mga kumari kong kokak. Kaya sisimulan na natin ang paggawa ng sarsa. Kailangan nga muna nating iprito ang patatas at carrots mga kumari kong kokak. Mahirap kasi siyang palambutin mamaya kasi sarsa ang gagamitin nating sabaw. At pagkatapos nga nating iprito ang patatas at carrots ay pwede na nating igisa ang bawang at sibuyas. At pag lumabas na nga ang kaluluwa ng bawang at sibuyas ay pwede na nating ilagay sunod-sunod ang mga ingredients. Inunong ko nga lang ilagay ang tomato sauce at ketchup mga kumari kong kokak. Tapos nilagyan ko na rin siya ng paminta, toyo, suka. Pagkatapos ay nilagyan ko na rin siya ng pork cubes at MSG. Isinunod ko na rin yung dahon ng laurel at siling haba. At pagkatapos ay lalagyan ko na rin siya ng tubig mga kumari kong kokak. Lalagyan ko na rin siya ng asukal pampabalanse ng lasa. May nakita nga pala akong 3 kalamansi kaya inilagay ko na rin mga kumari kong kokak. Hahalu-haluin nga lang natin yan mga kumari kong kokak. At pag ganyan na ang texture at ganyan ang kalapot ang sabaw ay pwede na nating ilagay ang mga isda. Isalansan nga lang natin ng dahan-dahan ng mga isda mga kumari kong kokak para hindi siya magkadurog-durog. At kapag nakuluan na yung kabilang side mga kumari kung kokak ay pwede na natin baliktarin yung isda para yung kabila naman na malagyan ng sarsa. Mga tig 30 seconds per side lang ang gawin natin mga kumari kung kokak para hindi magkadurog-durog at ma-overcook ang isda. At pagkatapos nga natin baliktarin ang isda ay pwede na nating ilagay yung pinirito nating patatas at carrots kanina. Bahagya nga lang natin itong pakukuluan mga kumari kung kokak, malambot na kasi yung mga gulay na pinirito natin kanina. At pagkatapos nga lang ng ilang segundo mga kumari kung kokak ay luto na ang ating apritadang isda. Thank you for watching my video mga kumari kong kokak. Follow me for more. Babu!